Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 471, Pinakamakapangyarihang kaluluwa. Matapos umalis sa Zhuang Yuan-in, si Xingju at ang iba pa ay agad na sumugod pabalik sa Divine Secret Battalion. Pagkatapos bumalik sa Divine Secret Battalion, bumalik si Xingju sa sarili niyang kaligayahan. Isinara niya ang pinto at inilabas ang Soul Compass. Hindi na siya makapaghintay na malaman pa ang tungkol sa tinatawag na Soul Rank. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit walang magawa si Xingju ay kahit gaano pa karaming magagandang salita at pamamaraan ang kanyang ginamit, ang artifact spirit sa Soul Compass ay tumangging magpakita ng kanyang sarili. Wala man lang tumugon. Dahil dito, labis na nag-alala si Xingju. Dong. Lord Xingju. Gayunpaman, nang si Xingju ay nag-aalala tungkol sa kung paano magsalita ang Soul Compass, may biglang kumatok sa kanyang pinto. Senior Lei Xi. Nang buksan ni Xingju ang pinto, natuklasan niyang ito ang head captain na si Lei Xi. Sa pagtingin sa medyo pangit na mukha ni Lei Xi, hindi maiwasan ni Xingju na sumimangot at magtanong, siya ang mga taong hinahanap ko. Hindi mo ba sila natagpuan? Oo, tiningnan ko na mabuti. Wala sa Starfall Empire ang 2 taong hinahanap mo. Paumanhin ni Lei Xi. Nadala na kaya sila sa ibang imperyo? Nang makumpirma ang kanyang hula, ang mukha ni Xingju ay hindi maiwasang maging medyo pangit. Kung ang kanyang ama, si Dugu Changyi, at si Han Zhan ay talagang dinala sa ibang imperyo, kung gayon magiging mahirap na hanapin sila. Hindi, kung sila ay nanggaling sa parehong kontinente tulad mo, pagkatapos ay pupunta lamang sila sa Starfall Empire. Iyon ay dahil ang receiving stage na kontrolado ng bawat imperyo ay naayos na. Ang mga mortal na natatanggap ng receiving stage ay naayos din. Paliwanag ni Lei Xi nang makita niya ang ekspresyon ni Xingju. Naiintindihan ko, naabala kita, Senior Lei Xi. Matapos marinig ang mga salita ni Lei Xi, agad na namutla ang mukha ni Xingju. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang ngumiti at sinabi kay Lei Xi. Lord Xingju, bakit hindi ako pumunta at suriin muli? Napagtanto ni Lei Xi kung gaano kahalaga ang 2 tao kay Xingju nang makita niya ang ekspresyon ni Xingju. Hindi na kailangan. Tumiti si Xingju at ikan-away ang kanyang kamay. Napabuntong hininga lang si Lei Xi at tahimik na umalis. Pwede ba, baka may nangyaring mali noong tinatanggap nila. Pagkaalis ni Lei Xi, walang lakas na umupo si Xingju sa upuan. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay sobrang putla. Siya ay labis na nag-aalala. Nag-aalala siya na may nangyari sa kanyang ama. Dapat malaman na ang dahilan kung bakit pumunta si Xingju dito ay para hanapin ang kanyang ama. Habang iniisip ito ni Xingju, lalo siyang natakot. Lalong pangit ang mukha niya. Nagsimula pang ang maging hindi mapakali ang kanyang kalooban. Kung may nangyari talaga sa kanyang ama, ito ay isang bagay na hindi maisip ni Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang magagawa at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Anak, ang receiving stage ay hindi magkakamali. Kung ang taong hinahanap mo ay hindi pumunta dito, posible na siya ay natanggap ng baligtad at natanggap sa Soul Source World. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumunog ang boses ng isang matandang lalaki. Pagtingin sa direksyon ng boses, nagulat si Xingju nang makita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kanyang silid. Translucent at ilusyon ang katawan ng matanda. Ang kanyang itsura ay lubos na katulad ng isang espiritong katawan. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay ang Soul Compass na orihinal na nasa silid ay nawala. Ang matandang ito ay ang artifact spirit ng Soul Compass. Senior, ano ang Soul Source World? Ano ang reverse receiving stage? Sa pagtingin sa matandang nasa harapan niya, si Xingju ay agad na natuwa. Hindi pa banggitin na sa wakas ay nagpakita na ang matanda, ang pinakamahalagang bagay ay ang talagang sinabi ng matanda ang 2 salita na hindi maintindihan ni Xingju. Bukod dito, tila nauugnay ito sa kinaroroonan ng kanyang ama at Soul Slash. Dahil ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng kanyang ama, walang pakialam si Xingju sa kagandahang asal at nagmamadaling nagtanong. Anong klaseng lugar ang Soul Source World? Haha, bata, natatakot ako na ang pagsasabi nito ay matatakot ka. Kahit na ang Shira Continent ay isang maliit na sulok na nakalimutan na ng Soul Source World. Tungkol sa reverse receiving stage, ito ay isang natatanging paraan ng Soul Source World. Ibig sabihin, maaari itong direktang tumanggap ng mga mortal mula sa Mortal World papunta sa Soul Source World at maiwasan ang receiving continent. Ngunit syempre, ang yugto ng pagtanggap ng kontinente ng Shira at ang yugto ng pagtanggap ng kontinente ng Shira ay ibang-iba. Nang makita ang pagtataka sa mukha ni Xingju, nakangiting sabi ng matanda. Oo, iba talaga ang yugto ng pagtanggap ng kontinente ng Shira. Ang yugto ng pagtanggap ng kontinente ng Shira ay ginto, ngunit ang yugto ng pagtanggap ng yugto ng pagtanggap ng kontinente ng Shira ay madilim na asul. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, biglang napagtanto ni Xingju na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng Heavenly Gate ng Saint Region na binuksan ng Soul Slash at nang binuksan niya. Yun ang reverse receiving stage, hindi pwedeng magkamali. Pero parang hindi simple ang continent na kinaroroonan mo. May makakapagbukas talaga ng reverse receiving stage. Sa madaling salita, may mga tao talaga sa Mortal World na may koneksyon sa mga tao ng Soul Source World. Ngunit hindi ito kakaiba.
Kahit na may mga paghihigpit, palaging may ilang mga tao na mahilig gumawa ng mga bagay na lumalabag sa mga patakaran. Hinaplos ng matanda ang kanyang mahabang balbas at sinabing may mahinang ngiti, na parabang nakita na niya ang mundo. Senior, paano ako makakarating sa Soul Source World? Paano ko sila mahahanap? Nagmamadaling tanong ni Xingju. The Reverse Receiving Stage. Maraming eksperto sa Soul Source Continent ang makakapagbukas nito. Napakalaki ng Soul Source Continent. Ang kagustuhang hanapin sila ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Maliban na lang kung maaari kang maging isang supreme level expert sa Soul Source Continent. Ngunit iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Bago iyon, dapat mo munang linangin ang larangang iyon. Kung hindi, hindi mo na maiiwan ang maliit na ito. Kontinente ng Azura. Nakangiting sabi ng matanda. Ang kaharian na iyon. Senior, anong kaharian ang sinasabi mo? Pagkatapos marinig ang mga salita ng matanda, hindi maiwasan ni Xingju na mabigla. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang magtanong. Ito ay isang kaharian kung saan makokontrol ng isang tao ang kapangyarihan ng Azura. Ito ay isang kaharian na hindi mo maisip. Buntong hininga, napakaaga pa para sabihin ito sa iyo. Kung gusto mong malaman, maghintay ka hanggang sa iyong linangin. Sa High Wargod Realm bago ka lumapit sa akin. Kung maganda ang mood ko, baka sabihin ko sa iyo. Napangiti tuloy ang matanda. Gayunpaman, sa loob ng kanyang ngiti, may bakas ng pagsasabwatan. Senior, ikaw, ang dami mong alam. Pwede ba, baka galing ka sa Soul Source World? At saka, saan napunta ang Soul Compass? Pwede ba, maaaring ang senior ay isang high-rank spiritual tool? Habang sinasabi ng matanda kay Xingju, mas naramdaman ni Xingju na hindi maarok ang matanda. Sa sandaling ito, ang tanging naiisip ni Xingju ay ang matandang ito, ang espiritu ng Soul Compass, ay malamang na isang spiritual tool mula sa Soul Source World. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay naabot ni Xingju ang jackpot sa pagkakataong ito. Ba. Anong kalokohang Soul Compass? Ang pangalan ng senior na ito ay Soul Elder. At saka, ang senior na ito ay hindi isang spiritual tool. Ang senior na ito ay isang honorable tool. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang matandang lalaki na tumatawag sa kanyang sarili na Soul Elder ay mabangis na tumitig kay Xingju at itinuwid siya ng malakas. Honorable tool. Ano iyon? Puno ng pagtataka ang mukha ni Xingju dahil hindi pa niya narinig ang salitang honorable tool. Talagang walang alam ang isang bata mula sa mortal world. Gayunpaman, hindi kita masisisi. Sa mortal world, ang isang maliit na spiritual tool ay bihirang bagay na. Paano mo narinig ang honorable tools? Ngayon, napakasaya ng senior na ito. Hahayaan kitang buksan ang iyong mga mata at palawakin ang iyong kaalaman. Ang mga tool ay nahahati sa precious tools, spiritual tools, at honorable tools. Ang precious tools ay isang malakas na puwersa lamang na nabuo sa pamamagitan ng condensation ng isang espesyal na puwersa. Sa huli, ito ay isang disguised form lamang ng martial arts. Ang kapangyarihan nito ay nag-iiba sa bawat tao, ngunit mayroon din itong limitasyon. Ang mga espiritual na kasangkapan ay mayroon ng sariling espiritualidad. Gayunpaman, ang diwa ng isang espiritual na kasangkapan ay nasa simula pa lamang na yugto. Sa huli, ang diwa ng isang espiritual na kasangkapan at ang diwa ng isang espiritual na kasangkapan ay hindi tunay na nagsasama. Kung ang espiritu ng isang espiritual na kasangkapan ay nawasak, ang espiritu ng isang espiritual na kasangkapan ay maaaring umiral. Kung ang diwa ng isang espiritual na kasangkapan ay nawasak, ang diwa ng isang espiritual na kasangkapan ay maaaring umiral. Sa makatuwid, ang isang espiritual na kasangkapan ay isang kalahating tapos na produkto ng isang kagalang-galang na kasangkapan. Ang kapangyarihan nito ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang precious tool. Tungkol sa mga kagalang-galang na kasangkapan, sila ay mga tunay na kasangkapan. Ang diwa ng isang kagalang-galang na kasangkapan ay lubusang sumanib sa kasangkapan. Ang kasangkapan ay ang espiritu, at ang espiritu ay ang kasangkapan. Kapag ang espiritu at ang kasangkapan ay naging isa, ito ay nagiging isang kagalang-galang na tool. Ang Soul Elder ay nagpaliwanag kay Xingju sa isang misteryosong tono. Itong junior na ito ay may mga mata ngunit na bigong makilala ang Mount Tai. Sana mapatawad ako ni Senior. Naunawaan lamang ni Xingju ang diwa ng sinasabi ng Soul Elder. Gayunpaman, masasabi niya na ang isang kagalang-galang na kasangkapan ay isang kayamanan na lubos na higit sa isang espiritual na kasangkapan. Bukod dito, maaari itong maging isa na may espiritu ng isang espiritual na kasangkapan. Ang pagkawala ng Soul Compass noon ay malamang dahil nag-transform ito sa Soul Elder sa harap niya. Sa napakalakas na nilalang sa harap niya, natural na hindi palalampasan ni Xingju ang pagkakataong ito. Kaya naman dali-dali siyang pumunta sa harapan para batiin siya. Kalimutan ito, kalimutan ito. Ikaw na little brat na mula sa mortal na mundo, hindi ako mapakali na makipagtalo sa iyo. Gayunpaman, ang kasalukuyang ako ay hindi isang kompletong kagalang-galang na kasangkapan. Ang aking kasalukuyang lakas ay nasa antas lamang ng isang intermediate war god. Kung hindi, bakit ako mananatili sa lugar na ito na pinabayaan ng Diyos? Sa makatuwid, hindi mo kailangang subukang pasayahin ako. Walang kwenta. Wala akong maitutulong sa iyo sa anumang bagay.
Ikanaway ng matanda ang kanyang kamay kay Xingju, na parang sinasabi kay Xingju na isuko ang ideya na gamitin siya. Senior, paano ka napunta dito? May maitutulong ba ako? Nang makita ang hitsura ng Soul Elder, alam na ni Xingju na tiyak na dumanas siya ng isang uri ng matinding pinsala na lubos na nagpabawas sa kanyang lakas. Gayunpaman, dahil hindi siya namatay, maaaring may pagkakataon na gumaling siya. Kung matutulungan ko siyang mabawi ang kanyang lakas, may utang siya sa akin. Pagdating ng panahon, kung humingi ng tulong si Xingju sa kanya, siguradong hindi ko siya tatanggihan. Kahit na hindi ko alam kung gaano kalakas ang honorable weapon na ito, mayroon pa rin itong lakas ng intermediate stage war god kahit na nasugatan. Kung ito ay ganap na nakabawi, mahirap isipin kung gaano ito kalakas. Tulong. Paano ako matutulungan ng isang batang tulad mo? Kalimutan mo na, pagod ako ngayong araw. Magpapahinga na ako. Little brat, tandaan mo. Araw-araw, ibuhos mo ang soul energy mo sa singsing na ito para masipsip ko. Kung masaya ako, mas marami akong sasabihin sa iyo na hindi mo naiintindihan. Halimbawa, ang antas ng kaluluwa at ang kaharian na maaaring kontrolin ang kapangyarihan ng Azura. Gayunpaman, ang mga salita ng pagiging magalang ni Xingju ay naging sanhi ng matinding pagtitig ng Soul Elder kay Xingju. Pagkatapos, sa pagindayog ng kanyang katawan, nag-transform siya sa Soul Compass at lumutang sa silid. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 472, Marshall, Xiaodi. Naiintindihan naman nitong si Junior. Nang makita ito, nagmamadaling yumuko si Xingju ng may paggalang. Bagamat hindi niya alam kung bakit gustong itanim ng Soul Elder na ito sa kanya ang kanyang soul energy, hindi nang ahas si Xingju na maging kahit kititing na kapabayaan sa isang eksperto na may ganoong espesyal na pagkakakilanlan. Ito ay dahil talagang may pabor si Xingju na hihilingin sa Soul Elder. Pagkatapos, inimbak ni Xingju ang Soul Compass ng Soul Elder sa Soul Devouring Order. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanim ng malaking halaga ng enerhiya ng kaluluwa dito. Ang pagbubuhos na ito ay hindi isang malaking bagay, ngunit si Xingju ay nabigla nang malaman na ang Soul Elder ay nasiyahan lamang pagkatapos na itanim ang higit sa kalahati ng kanyang enerhiya sa kaluluwa. Sa sandaling ito, pawis na pawis si Xingju dahil sa sobrang pagkonsumo ng enerhiya ng kanyang kaluluwa. Parang papel ang mukha niya. Oh my God, buti na lang mabilis makarecover ang soul energy. Kung hindi, hindi talaga ako makakapag-supply. Huminga ng malalim si Xingju habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Gayunpaman, may masayang ngiti sa kanyang mukha dahil alam ni Xingju na buhay pa ang kanyang ama at alam kung saan siya nagpunta. Ang pinakamahalaga, ang Soul Compass na ito ay talagang isang kayamanan. Higit pa rito, ito ay isang kagalang-galang na kasangkapan na higit sa isang espiritual na kasangkapan. Bagamat hindi nakuha ni Xingju ang kagalang-galang na tool na ito at kinailangan niyang makinig sa mga kaayusan nito. Gayunpaman, sa gayong kagalang-galang na tool, kahit na makatagpo siya ng anumang panganib sa hinaharap, naniniwala si Xingju na ang Soul Elder ay hindi basta uupo at manunood. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ang suporta ng soul energy ni Xingju. Bagamat hindi niya alam kung ano ang magiging epekto nito, naniniwala si Xingju na dapat may dahilan ito. Marahil ito ang dahilan kung bakit pinili niya si Xingju. Bagamat ang lakas ng misteryosong Soul Elder na ito ay lubhang nabawasan, siya man lang ay may lakas ng isang intermediate war god. Iniisip pa lang na magkaroon ng intermediate war god bilang bodyguard, pakiramdam ni Xingju ay napakaligtas. Ang pinakamahalaga, ang Soul Elder na ito ay may alam ng maraming bagay na hindi alam ni Xingju. Ito ay magiging hindi maisip na tulong kay Xingju sa hinaharap. Sa makatuwid, nagpasya na si Xingju na anuman ang hilingin ng Soul Elder, gagawin niya ang kanyang makakaya upang masiyahan ito. Soul Source World, anong uri ng mundo iyon? Pagkatapos magdesisyon, ibinalik ni Xingju ang kanyang tingin sa labas ng bintana at tumingin sa malawak na kalangitan. Puno ng pananabik at pananabik ang kanyang mukha. Pagkatapos noon, hindi na umalis muli si Xingju sa Secret Battalion. Bukod sa kanyang pang-araw-araw na paglilinang, nag-channel siya ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa Soul Devouring Token araw-araw. Gayunpaman, ang hindi nakapagsalita kay Xingju ay ang Soul Exalt ay tumangging magsalita kahit na siya ay tumatanggap ng espiritual na enerhiya mula kay Xingju araw-araw. Ang kanyang mga aksyon ay nagparamdam kay Xingju na labis na walang magawa. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng isang buwang paglilinang, nagulat si Xingju nang matuklasan niya na naabot na niya ang hangganan ng isang mataas na antas ng Battle Saint. Sa loob ng ilang araw, makakat na siya. Gayunpaman, sa araw na ito, biglang dumating ang isang balita mula sa Upper Treasure Token ni Xingju. Nang makita ni Xingju ang balita, hindi niya maiwasang sumimangot dahil ang kasalukuyang emperador ay talagang personal na bibisitahin ang Secret Battalion na kinaroroonan ni Xingju. Higit pa rito, bukod sa emperador, may isa pang napakahalagang tao, at iyon ay ang pinakamataas na commander ng Secret Battalion, si Marshall Xiaodi. Itong Marshal ng Secret Battalion, na ilang taon nang nag-iisa, ay talagang lumabas. Matapos matanggap ang balitang ito, nagmamadaling inutusan ni Xingju ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng mga engranding kaayusan para salubungin ang kagalang-galang na emperador at ang marshal.
Sa susunod na araw pagkatapos matanggap ni Xingju ang balita, ang pinakakataas-taasang tao sa Starfall Dynasty, ang Emperador, at ang tinaguriang numero 1 eksperto ng Starfall Dynasty, si Marshal Xiaoding, ay dumating sa sangay ng Secret Battalion. Kasama nila ang mga pinuno ng Imperial City's Embroidered Uniform Guards at ang mga general ng Secret Battalion. Lahat sila ay mga eksperto sa War God. Sa sandaling ito, maraming eksperto sa War God ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Secret Battalion. Ang kapaligiran ay maaari lamang ilarawan sa isang salita. Mapang-api. Sa sandaling ito, ang pangunahing bulwagan ay ganap na tahimik. Ang tanging naramdaman ay ang makapangyarihang aura ng mga eksperto sa rurok ng Starfall Dynasty. Lahat sila ay naghihintay na magsalita ang dalawang lalaki sa mga upuan ng karangalan. Dahil, sa lugar na ito, silang dalawa lang ang kwalipikadong magsalita. Sino sa inyo si Xingju? Sa wakas, ang maputing kilay na matandang lalaki na may magandang katawan at may masamang tingin sa kanyang mukha, na nakaupo sa tabi ng emperador, ay nagsalita sa isang dumadagandong na boses. Ang hamak na ito, si Xingju, ay nagbibigay galang sa marshal. Nang makita ito, si Xingju ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Nagmamadali siyang naglakad at lumuhad ng may paggalang. Isa talaga siyang intermediate battle saint. Anong problema mo? Isinasantabi mo ang katotohanang nakialam ka sa secret battalion ko, talagang gumawa ka ng exception at itinaas ang intermediate battle saint sa posisyon ng head captain. Paano ko kukumbinsihin ang iba sa paggawa nito? Gayunpaman, nagulat ang lahat, nang matapos magsalita si Xingju, walang sinabi ang marshal kay Xingju. Sa halip, ibinaling niya ang galit na galit sa emperador at mahigpit na sinaway ito. Halos lahat ng naroroon ay nabigla sa tagpong ito, ngunit walang nang ahas na magsalita. Pagkatapos ng lahat, ang marshal na ito ay may isa pang espesyal na pagkakakilanlan, at iyon ay ang biyanan ng emperador. Gayunpaman, nahirapan silang tanggapin ang katotohanan na ang pinakamakapangyarihang tao sa Starfall Dynasty ay pinagalitan ng iba. Biyanan, kahit na ang Xingju na ito ay isang beginner battle saint lamang, ang kanyang talento ay lubos na namumukod-tangi. Kung siya ay inaalagaan ng maayos, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Kaya't gumawa ako ng exception at hinirang siya bilang ang head captain ng Secret Battalion. Gusto ko lang gumanda at pagyamanin ang mga talento. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ng lahat ay ang ekspresyon ng emperador ay hindi nagbago kahit kaunti sa harap ng walang awa na pagsaway ng marshal. Sa halip, nagsalita siya ng may paghingi ng tawad, na para bang sariling ama ang kausap niya. E ano naman kung magaling siya? Kahit gaano siya kagaling, kailangan pa rin niyang sundin ang mga patakaran. Hanggat nakakatugon siya sa mga pamantayan ko sa Secret Battalion, natural na ay po-promote ko siya. Bakit kailangan ko pang makialam? At huwag kalimutan na ang commander ng Secret Battalion ay hindi lamang hinuhusgahan ng kanyang personal na lakas. Ang higit na mahalaga ay ang kanyang kakayahan sa pagsasagawa ng mga gawain. Paano mo kukumbinsihin ang masa sa pamamagitan ng pagpayag sa isang batang tulad niya? Pamunuan ng pinakamahalagang dibisyon ng langit. Ang Mariskal ay nagpatuloy sa malakas na pagsaway ng walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Kehe, father-in-law, hindi nasusukat sa edad ang kakayahan ng isang tao. Paano mo malalaman na walang kakayahan si Xingju na pamunuan itong Heaven Division? Sa nakikita ko, ang Heaven Division na ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Xingju ng napakahusay. Parang walang sino man ang hindi naniniwala kay Xingju. Sa kabaligtaran, kahit ang mga head captain, na mas mataas sa antas kaysa kay Xingju, ay nakumbinsi ni Xingju. Pakiramdam ko ay sapat na ito para patunayan na si Xingju ay namumukod-tangi. Sa mga tuntunin ng kakayahan, si Xingju ay malinaw na mas namumukod-tingi kaysa sa iba. Napanatili ng emperador ang isang mahinang ngiti habang nagsasalita siya sa neutral na tono. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay napuno ng isang matinding pagtanggi. Natatangi. Dahil napakataas ng tingin mo sa Xingju na ito, bibigyan ko siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang kakayahan. General Zhao, ibigay ang pinakamahirap na kaso sa Starfall Dynasty kay Xingju para hawakan. Kung madakip niya ang salarin sa loob ng isang buwan, kikilalanin ko ang kanyang kakayahan at gagawa ako ng exception para i-promote siya sa ranggo ng general. Gayunpaman, Xingju, nangangahas ka bang tanggapin ito? Biglang ibinaling ng marshal ang kanyang matalim at mapang-ipang tingin kay Xingju. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Xingju ang isang marilag at hindi nakikitang aura na bumabalot sa kanya. Dahil sa pressure mula sa aura, nahirapan si Xingju na huminga. Maging ang kanyang katawan ay lubos na pinaghigpitan. Handang subukan ito ni Xingju. Gayunpaman, kahit nasa harap ng gayong panggigipit, si Xingju ay hindi nag-atubili. Sa halip, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at mapagpasyang tinanggap ang hamon. Nang tanggapin ni Xingju ang hamon, halos lahat ng naroroon ay nagulat. Maging ang emperador, na nasa panig ni Xingju, ay nabigla. Ang pinakamahirap na kaso sa Starfall Dynasty ay isa na kahit maraming general ng Heavenly Secret Unit ay hindi malutas. Para tanggapin ito ni Xingju, may isip ang mga kahihinatnan. Mabuti. Ang lakas ng loob mo. Dahil iyon ang kaso, hindi ko nagagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Si General Zhao at ang mga tao sa Heaven Division na ito ay nasa iyo.
Ang takdang oras ay 1 buwan. Kung malutas mo ang kaso na ibinigay ko sa iyo, ako kaagad kang gagawing general ng Heavenly Secret Unit. Gayunpaman, kung mabaigo ka, haharapin ka ayon sa batas militar. Gayunpaman, sa hindi paniniwala ng lahat, pagkatapos tanggapin ni Xingju ang hamon, ang Panginoong Marshal, na orihinal na pinupuntirya si Xingju, ay biglang nagpahayag ng kanyang paghanga sa kanya. Gayunpaman, kasabay nito, sinabi rin niya sa lahat kung anong uri ng sitwasyon ang haharapin ni Xingju kung siya ay mabaigo. Personal na binaliktad ng Marshal ang mga file ng mga kamakailang kaso sa Starfall Dynasty at pinili ang pinakamahirap na kaso para kay Xingju. Nang marinig ng lahat ang kaso na pinili niya, kahit na ang pinakamalakas na general sa Heavenly Secret Unit bukod kay Lord Marshal, pati na rin si General Zhao, na siyang namamahala sa mga file, ay hindi maiwasang makaramdam ng manhid ang kanilang mga anit. Iyon ay dahil ito ay isang kaso ng isang pamilya na Minasaker. Higit sa lahat, ang taong Minasaker ay isang mataas na opisyal sa Imperial City. Mayroong daan-daang battle saint sa pamilya ng opisyal, at ang opisyal mismo ay talagang isang war god. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang pamilya ay ganap na pinatay. Mayroong 1,308 katao sa buong pamilya, at wala ni isa ang nakaligtas. Makikita kung gaano kalupit ang mamamatay tao at kung gaano siya kalakas. Ang kahirapan ng kasong ito ay masasabing napakataas. Xingju, pasensya na talaga. Idinawit talaga kita ngayon. Sa loob ng punishment manor, sa silid ng kama ni Xingju, ang kasalukuyang emperador ay nakatayo habang nakatalikod ang kanyang mga kamay at bamantong hininga kay Xingju sa kanyang likuran na may nahihiyang ekspresyon. Kamahalan, ano ang ibig mong sabihin? Ang biglaang sinabi ng emperor ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Xingju. Puno ng pagkalito ang mukha niya. Dahil sa ilang kadahilanan, ang biyanan kong ito ay nagtatanim ng puot sa akin at labis na hindi nasisiyahan sa akin. Ang dahilan kung bakit siya espesyal na pumunta dito ngayon ay hindi para sa iyo, ngunit para sa akin. Ngayong pinili niya ang isang mahirap na kaso para sa iyo, talagang pinapahirapan kanya. Ayos lang kung mareresolba mo ang kasong ito, pero kung hindi mo kaya, natatakot ako na baka maapektuhan nito ang iyong kinabukasan. Tutal, nailagay na rin kita sa ilalim niya. Kahit gusto kitang ilipat, bumalik, huli na ang lahat. Bamantong hininga ang emperor na puno ng pag-aalala ang mukha, na para bang nahulaan na niya kung gaano kalungkot ang kahihinatnan ni Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 473, Breakthrough Again. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Talagang gagawin ni Xingju ang lahat para malutas ang kasong ito. Hindi kita pababayaan. Matapos marinig ang mga salita ng Emperor, kinuyom ni Xingju ang kanyang mga kamao at yumuko ng malalim habang siya ay time na nananumpa. Bagamat talagang napakagulo ng kasong ito, kinailangan itong lutasin ni Xingju. Ito ay hindi lamang isang bagay ng kanyang sariling kakayahan. May kaugnayan din ito sa reputasyon ng emperador. Kung tutuusin, halos lahat ng nasa Secret Battalion ay alam na siya ang punong kapitan na hinirang ng Emperor. Siya ang tao ng emperador. Kinaumagahan, pagkatapos na bumalik ang emperor at ang marshal sa Imperial City at sa headquarters ng Secret Battalion, pinangunahan ni Xingju si Lei Xing at ang mga piling tropa ng Heaven Division sa lugar kung saan naganap ang hindi makataong pagpatay. Siyempre, si General Zhao mula sa punong tanggapan ng Secret Battalion ay kasama rin sa koponan sa pagkakataong ito. Ang General Zhao na ito ay isang dalubhasa sa War God. Higit pa rito, siya ay isang sikat na hunter expert sa Secret Battalion. Nalutas niya ang maraming malalaking kaso at napakaraming karanasan. Kilala siya bilang Terminator ng kasamaan sa Starfall Dynasty at ang kaaway ng mga gumagawa ng masama. Sa makatuwid, kahit na tila sadyang pinapahirapan ng Marshal si Xingju, talagang ipinahiram niya kay Xingju si General Zhao, na pinakamagaling sa paglutas ng mga kaso sa Secret Battalion. Nangangahulugan ito na talagang hinahangaan niya si Xingju. At least, umaasa siyang magtagumpay si Xingju. Bagamat napakalawak ng lupain ng Starfall Dynasty, medyo puro ang lupang ginamit para sa pamumuhay. Higit pa rito, ang lugar kung saan naganap ang pagpatay ay ilang araw na paglalakbay lamang mula sa lugar ni Xingju. Buzz. Dahil sa espesyal na katangian ng misyong ito, si Xingju at ang iba pa ay hindi sumakay sa isang dragon carriage. Sa halip, sumakay sila sa isang pansamantalang tirahan ng imperial na 2 beses na mas mabilis kaysa sa isang dragon carriage. Sa madaling salita, ito ay isang maliit na imperial residence na hinayla ng isang magical beast. Bagamat ang tirahan ng imperial na ito ay hindi kasing gasta at karangyan gaya ng kay Prinsesa Zinzin, maganda pa rin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay dinala ng emperador, ng marshal, at ng iba't ibang mga general. Ito ay tiyak na dahil ang misyon na ito ay espesyal at apurahan na ang isang palasyo ay ibinigay sa kanila. Kung gusto kasi nilang lutusin ang kaso, kailangan nilang makarating sa pinangyarihan ng krimen sa lalong madaling panahon. Iyon ay dahil ang pansamantalang tirahan ay isang kompletong palasyo. Isinantabi kung gaano karangyan ang loob, tanging ang harang na nagpalutang nito ang nagbigay daan upang maiwasan ang pag-alog ng dragon carriage. Dahil dito, hindi lang lahat makakain at makatulog ng mapayapa sa pansamantalang tirahan, maaari rin silang magtanim sa palasyo. Dahil dito, hindi tinalakay ni Xingju ang kaso ng pagpatay kay General Zhao. Sa halip, nagtago siya sa kanyang silid at nagtanim.
Pagkatapos ng lahat, ang kaso na kailangan nilang lutusin sa oras na ito ay napakahirap. Maging si General Zhao, na kilala bilang kaaway ng kasamaan, ay nahirapang lutusin. Gaano man katanga si Xingju, naiintindihan niya ang panganib at pagiging komplikado ng kasong ito. Sa makatuwid, upang maayos na mapangasiwaan ang bagay na ito, nagpa siya si Xingju na makapasok sa antas ng isang mataas na ranggo na Battle Saint bago siya dumating sa pinangyarihan ng krimen. Buzz buzz buzz. Sa sandaling ito, sa silid kung saan nakatira si Xingju, nakaupo si Xingju na naka-cross-leg na may asul na liwanag na nakapaligid sa kanya. Siya ay tila kalmado sa ibabaw habang hinihigop niya ang enerhiya ng banal na bato sa maayos na paraan. Gayunpaman, sa katotohanan, ang kanyang katawan ay sumasailalim sa mga pagbabagong nakakasira ng lupa. Sa normal na paglilinang, si Xingju ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang araw upang makapasok sa antas ng isang mataas na ranggo na Battle Saint. Gayunpaman, sa ngayon, gusto ni Xingju na paikliin ang ilang araw na ito sa dalawa. Ang ganitong uri ng paglilinang ay labag sa sentido komon, kaya mayroong isang tiyak na antas ng panganib. Kung gusto niyang magtagumpay, bukod sa sarili niyang karunungan sa combat chi, mahalaga at mahalagang elemento rin ang swerte. 2 araw nang nagtatanim ng ganito si Xingju. Sa 2 araw na ito, hindi siya huminto kahit isang sandali habang patuloy niyang dinadalisay ang banal na bato. Gayunpaman, ang enerhiya ng banal na bato na pinadalisay ni Xingju ay hindi isinama sa kanyang katawan. Sa halip, ito ay nakaimbak sa loob ng kanyang katawan. Si Xingju ay naghihintay ng isang pagkakataon para sa kanya na makapasok sa antas ng isang mataas na ranggo na Battle Saint sa isang iglap. Napakahalaga ng pagkakataong ito dahil magtagumpay lamang si Xingju at hindi mabibigo. Buzz, buzz, buzz. Ang malaking halaga ng combat chi ay patuloy na naipon sa katawan ni Xingju nang hindi na-absorb. Ito ay talagang isang napakamapanganib na aksyon dahil ito ay isang paraan na makakasama sa katawan. Sa ilalim ng naturang akumulasyon, si Xingju ay basang-basa na sa pawis. Maging ang kulay ng kanyang katawan ay naging abnormal na mapatla. Nagsisimula ng mag-overdraft ang kanyang katawan. Sirain. Biglang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xingju. Para bang isang dragon na natutulog sa loob ng libu-libong taon ay nagising sa sandaling ito. Ang kanyang kahangahangang paraan ay nakakatakot at nakakagulat dahil si Xingju ay gumagawa ng kanyang huling sugod. Ang naiiba sa mga naunang tagumpay niya ay sa pagkakataong ito, hindi ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ang bumulwak. Sa halip, ang enerhiya ng banal na bato na nakabalot sa kanyang katawan ay agad na bumangon sa katawan ni Xingju. Habang ang kakaibang enerhiya ay umaakyat sa kanyang katawan, ang katawan ni Xingju ay talagang naging pula sa isang iglap at nagsimulang magbuga ng makapal na puting gas. Mukha siyang lulutuin. Bang! Sinamahan ng nakakatalim na tunog, kung saan si Xingju ang sentro, isang madilim na asul at madilim na pulang enerhiyang ripple ang biglang sumabog. Ang energy ripple na ito ay tumama sa nakapalibot na mga pader, na naging sanhi ng marahas na panginginig ng orihinal na kalmado at tahimik na pansamantalang tirahan. Ano ang nangyayari? Mukhang kwarto ito ni Lord Xingju. Ang gayong hindi inaasahang pangyayari ay ikinaalarma ng lahat sa tirahan. Maging ang malaking bilang ng mga gwardya sa labas ng tirahan ay pumasok sa bulwagan. Sa sandaling ito, ang matatalim na tingin ng lahat ay ibinaon patungo sa silid kung saan nakatira ang punishment executioner. Langit-ngit. Gayunpaman, nang sirain na ng lahat ang pinto, dahan-daang bumukas ang pinto sa silid ni Xingju. Matapos mabuksan ang pinto, lumabas ang isang pulang mukha na si Xingju at ngumiti sa mga tao. Paumanhin, sa lahat. Kaninang umaga, bigla kong naramdaman na naabot ko na ang hangganan ng isang mataas na ranggo na Battle Saint, kaya sinubukan kong makapasok. Napakalaking kaguluhan at nakakaalarma sa lahat. Paumanhin talaga. Nakatingin sa nagtatakang mga mukha ng karamihan na nakatingin sa kanya ng lahat ng uri ng mga tingin, ngumiti si Xingju nang may paghingi ng tawad. Lord Xingju, matagumpay kang nakalusot sa isang mataas na ranggo na Battle Saint. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagliwanag ang mga mata ni Lei Xing at hindi makapaniwalang nagtanong. Hindi lang si Lei Xing, ngunit halos lahat ng tao sa main hall ay hindi makapaniwalang tumingin kay Xingju. Maging si General Zhao, na isang mababang ranggo na battle god, ay tumingin kay Xingju nang nagtatakang tingin. Dapat malaman na si Xingju ay dumating dito mula sa Mortal Realm noong 1 buwan. Noong panahong iyon, siya ay isang mababang ranggo na Battle Saint. Sa mahigit 1 buwan, wala pang 2 buwan, sunod-sunod na nalampasan niya ang 2 antas. Ito ay hindi maisip. At least sa Starfall Continent, walang makakagawa ng ganoong bagay. Ang higit na ikinagulat ni General Zhao ay na kahit sa kanyang lakas, hindi niya makita ang kasalukuyang antas ng lakas ni Xingju. Makikita na si Xingju ay may isang espesyal na bagay na maaaring magtago ng kanyang aura. Sa katunayan, ang mga pinahahalagahang sandata at mga espiritong sandata na maaaring magtago ng aura ay hindi bihirang mga bagay. Sa Starfall Dynasty, maraming nagmamay-ari sa kanila sa Mortal Realm. Gayunpaman, kapag ang isa ay umabot sa antas ng isang battle god, ang mga sandata na maaaring magtago ng aura ay karaniwang mawawalan ng epekto. Ang isang sandata na maaaring magtago ng lakas ng isang tao mula sa isang battle god tulad ni General Zhao ay talagang ang pinakamahusay sa pinakamahusay.
Hehe, swerte ko lang. Hindi nagbigay ng direktang sagot si Xingju sa tanong ni Lei Xi. Gayunpaman, ang kanyang kampante ng ngiti ay hindi direktang sinabi sa lahat ang sagot. Iyon ay, matagumpay siyang nakapasok sa antas ng isang mataas na antas ng Battle Saint. Phew. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Xingju, agad itong nagdulot ng malaking kaguluhan sa gitna ng mga tao. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng lahat ay puno ng lahat ng uri ng emosyon. Ang paraan ng pagtingin nila kay Xingju ay hindi na ang paraan ng pagtingin nila sa isang tao, ngunit mas parang nakatingin sila sa isang halimaw. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng lahat kung bakit labis na pinahahalagahan ng kasalukuyang emperador si Xingju. Ito ay dahil ang talento ni Xingju ay napakapangit. Kung ipagpapatuloy niya ang paglilinang sa ganitong bilis, hindi niya magagawang makapasok sa antas ng Battle God sa loob ng ilang taon. Ang paglusot sa antas ng Battle God sa loob ng ilang taon ay hindi nila maisip. Dapat malaman ng isang tao na sa mga sundalong ito, sino sa kanila ang hindi pinakamakapangyarihang tao sa Mortal Realm. Gayunpaman, dito, ang ilan sa kanila ay nakapagtanim na ng 12-12 taon, ngunit hindi pa rin nila nagawang makapasok sa mataas na ranggo na Battle Saint. Kahit sa napakalaking Divine Secret Battalion na ito, ang mga naging general ay pawang nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang anyo ni Xingju, kahit anong tingin ng isa sa kanya, nasa early 20s pa lang siya. Sa oras na siya ay naging isang battle god, malamang na hindi pa siya 30 taong gulang. Ang ganitong uri ng bilis ng paglilinang ay talagang nakakahiya at nakakahiya. Lord Xingju, talagang namumukod tangi ang iyong talento. Ako, si Zhao, ay humahanga sa iyo. Sa sandaling ito, si General Zhao, na nakatayo sa karamihan, ay lumakad sa harap ni Xingju at kinuyam ang kanyang mga kamao kay Xingju na may pagpapahayag ng paghanga. Ang kanyang mga aksyon ay labis na ikinagulat ng lahat na naroroon, kabilang si Xingju. Dapat malaman na si General Zhao ay nasa itaas ng Xingju sa parehong lakas at ranggo. Kaya naman, natural na naguguluhan ang lahat sa kanyang mga kilos. Hehe, Lord Xingju, bagamat mas mataas ang ranggo ko sa iyo, katulong mo lang ako sa pagkakataong ito. At least, mahalaga ang misyon na ito at kailangan kong makinig sa mga utos mo. Kaya, dapat kitang tawagin bilang Panginoon. Nang makita ang pagtataka at pagkalito sa mukha ni Xingju, nakangiting paliwanag ni General Zhao. Gaano man katanga itong General Zhao, nakikita na niya kung gaano kahusay si Xingju. Higit pa rito, sa kanyang pag-unawa sa Marshal ng Divine Secret Battalion, alam niya na ang Marshal ay hindi isang taong magpapakawala ng mga talento. Sa makatuwid, alam niya na hindi sinasadya ng Marshal na gawing mahirap ang mga bagay para kay Xingju. Sa halip, ito ay isang pagsubok para kay Xingju. Kung makapasa si Xingju, kung gayon ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon sa kanyang talento. Sa katunayan, maaaring hindi imposible para sa kanya na maging kahalili ng Marshal pagkalipas ng maraming taon. Ngayong nasa harapan na niya ang ganoong tao, natural na hindi niya bibitawan ang pagkakataong ito para mapalapit sa kanya. General Zhao, tawagin mo lang akong Xingju. Sa harap mo, hindi karapat-dapat si Xingju na tawaging Lord. Matapos marinig ang paliwanag ni General Zhao, alam na ni Xingju ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Ito ay dahil nakita niya ang potensyal ni Xingju at gusto niyang mapalapit kay Xingju habang nasa ilalim pa niya si Xingju. Gayunpaman, kahit na nakita na niya ito, si Xingju ay magalang pa rin. Ito ay dahil talagang kailangan niya ang tulong ni General Zhao upang malutas ang kasong pagpatay na ito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 474, Huling Bakas. Sa ikalawang araw pagkatapos makapasok si Xingju sa Battle Saint Realm, sa wakas ay nakarating sila sa isang county na tinatawag na Shacheng. Gayunpaman, ang mansyon na dating pinakamaganda sa nakaraan ay naging dead house na. Ang loob ng mansyon ay napuno ng nakakasuka na amoy ng dugo, at ang labas ng mansyon ay tinatakan ng malaking bilang ng mga runner ng county. Ang mga runner ay mga bantay ng pamahalaan ng county at may pananagutan sa pagpapanatili ng kapayapaan ng county. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay binubuo ng mga karaniwang tao. Kahit na ang kanilang lakas ay katulad ng sa mga sundalo, ang kanilang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mababa. Ako ang mahistrado ng county ng Shacheng County. Pagbati, mga Panginoon. Sa sandaling lumabas si Xingju at ang iba pa sa pansamantalang tirahan ng Imperial, pinalibutan sila ng malaking bilang ng mga runner. Ang pinuno ng mga Manan Akbo ay isang matandang lalaki na may matambok na katawan at malalaking tenga. Nakasuot siya ng marangyang damit, at siya ang mahistrado ng county. Bumangon ka, sabihin mo sa akin, kailan pinatay ang mansyon ni Lord Li. Si General Zhao, na sanay na sa ganitong uri ng eksena, ay nagwagayway ng kanyang kamay at tumingin sa madilim na mansyon. Ang Panginoong Li na binanggit niya ang may-ari ng mansyon. Lord, 5 araw na ang nakalipas noong umaga. Nahanap ito ng runner na namamahala sa pagpapatrolya dito. Nang makita ito, hindi nang ahas ang mahistrado ng county at mabilis na sumagot. Nang si General Zhao ay nagtatanong sa mahistrado ng county tungkol sa oras ng pagpatay, pinangunahan ni Xingju si Lei Xing at ang iba pa sa mansyon. Matapos makapasok sa mansyon, maging si Xingju at ang iba pa, na nakakita ng maraming madugong eksena noon, ay hindi maiwasang manginig sa kanilang mga puso. Hindi maiwasang manginig ang puso niya habang unti-unting kumakalat ang lamig. Ito ay dahil ang mansyon ay talagang miserable.
May malalaking bahid ng dugo sa dingding at lupa. Bagamat natuyo ang dugo pagkatapos ng napakaraming araw, naduduwal pa rin ang malakas na amoy ng dugo. Madaling isipin ng malagim na eksena nang mangyari ang krimen. Bukod dito, napagtanto din ni Xingju na hindi lang malaki ang mansyon ni Lord Li. Sa isang sulyap, ito ay halos kalahati ng laki ng isang county. Sa pagtingin sa mga nakapaligid na gusali na buo pa rin, mahuhulaan ni Xingju na ang mga tao sa Li Mansion ay hindi napatay sa isang welga, ngunit isa-isang pinatay. Sa ganitong paraan ng paggawa ng krimen, wala ni isa sa libu-libong tao sa Li residence ang makakatakas. Ito ay makikita na mayroong higit sa isang mamamatay tao. Parang ang daming tao. Gayunpaman, bukod sa mga mantsa ng dugo sa lahat ng dako, walang makikita, dahil ang mga bangkay ay inilipat sa ibang lugar ng mahistrado ng county. Gayunpaman, si Xingju at ang iba pa ay maingat na naghanap sa paligid ng malaking mansyon. Habang naghahanap, si General Zhao at ang mahistrado ng county ng Shacheng ay sumunod din sa kanila. Ayon sa sinabi mo, nangyari ang massacre sa Li Mansion noong gabi. Hindi mo ba napansin ang ganoong kalaking kaguluhan? Habang lumalalim ang Xingju, mas maraming pinsala ang natamo ng Li residence. Kung ikukumpara sa kumpletong mga gusali sa panlabas na lugar, ang panloob na lugar ay lubhang sira-sira. Lalo na ang likod na hardin sa pinakamalalim na bahagi ng Li residence, muntik na itong masira sa lupa. Sa madaling salita, isang matinding labanan ang naganap dito. Kung magaganap ang ganitong labanan sa gabi, tiyak na magdulot ito ng sensasyon sa buong lungsod kahit hindi ito nakakadurog ng lupa. Gayunpaman, sinabi ng mahistrado ng county na natagpuan niya ang lahat sa susunod na umaga, na napakalayo. Ito. Nang marinig ang tanong ni Xingju, agad na namutla ang mukha ng mahistrado ng county. Maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Halata namang may kasalanan siya. Bakit ka nagsinungaling? Magsalita ka. Nang makita ito, sumigaw si Xingju habang nakatitig sa kanya ng matalim na tingin. Plop. Bukod dito, ang sigaw ni Xingju ay napuno ng panggigipit ng isang mataas na antas na battle saint. Ang mahistrado ng county, na isang mid-level na battle saint, ay nanginag at pagkatapos ay lumuhad sa harap ni Xingju. Lord, kasalanan ko ta. Kasalanan ko ta. Hindi ako dapat nagsinungaling. Ngunit aking Panginoon, dapat ay nakita mo sa iyong sarili na kami ay masyadong mahina. Maging ang Li Mansion, na puno ng mga eksperto, ay hindi napigilan ang mamamatay tao. Kahit na kami ay pumasok, kami ay naghahanap lamang ng aming sariling kamatayan. Sa makatuwid, kahit na ang Li residence ay naglalagablab at sumisigaw noong gabing iyon, walang ni isang karaniwang tao ang nang ahas na lapitan ito. Sa kabaligtaran, maraming mga karaniwang tao ang nagimpake pa ng kanilang mga gamit at tumakas sa lungsod sa kalagitnaan ng gabi, upang huwag idamay. Ang dagandong ni Xingku ay malinaw na medyo natakot sa County Lord. Napaiyak siya at umaagos ang uhog sa mukha niya. Sa pagtingin sa kanyang kasalukuyang hitsura, nakita ni Xingku na hindi siya nagsisinungaling. General Zhao, ano sa tingin mo ang bagay na ito? Matapos makinig sa mga salita ng mahistrado ng county, ibinaling ni Xingju ang kanyang tingin kay General Zhao. Si Xingju ay talagang hindi eksperto sa mga ganitong bagay. Sa makatuwid, maaari lamang siyang humingi ng tulong kay General Zhao, na isang dalubhasa sa paglutas ng mga kaso. My Lord Xingju, si Lord Li mismo ay may lakas ng isang beginner-level war god. Ang taong nagawang talunin siya ay kailangang maging beginner-level war god man lang. Sa aking Starfall Empire, ang lahat ng matataas na antas na Battle Saints ay tinanggap bilang mga haligi ng imperyo, at ang Battle Immortals ay may mga mahalagang posisyon. Kaya, nang malaman ko ang tungkol sa kasong ito, inutusan ko na ang mga tao na imbestigahan ang pagbuo ng mga opisyal ng imperyo. Lumalabas na sinimulan na ni General Zhao ang pag-iimbestiga sa kasong ito. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay direktang tinutukan niya ang mga opisyal ng Starfall Dynasty bilang mga target ng kanyang imbestigasyon. General Zhao, hindi ba ito maaaring gawin ng isang tao mula sa ibang dinastiya? Naguguluhan na tanong ni Xingju. Hindi maaalis ang posibilidad na ito, ngunit bukod sa kanyang kamahalan at ilang iba pang matataas na opisyal, ang mga general lamang ng aking Heavenly Secret Division ang nakipag-ugnayan sa mga opisyal mula sa labas ng korte, at si Lord Li ay nagkataon na hindi isa sa kanila. Sa makatuwid, lubos nitong binabawasan ang posibilidad na magkaroon ng alitan si Lord Li sa mga tao mula sa ibang mga dinastiya. Naturally, napakababa rin ng posibilidad na siya ay mapatay ng mga tao mula sa ibang mga dinastiya. Sa makatuwid, nararamdaman ko na ang posibilidad na ang mamamatay tao ay mula sa ating dinastiya ay ang pinakamataas. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ipinaliwanag ni General Zhao ang kanyang personal na pananaw sa makatwirang paraan. Nakikita ko, mukhang hihintayin na lang natin ang resulta ng investigasyon. Matapos makinig sa paliwanag ni General Zhao, hindi napigilan ni Xingju na tumango. Pakiramdam niya ay may malaking kahulugan ang sinabi ni General Zhao. Lord Xingju, wala kang dapat ikabahala. Ang dinastiya ay may mga record ng mga galaw ng mga opisyal, kaya hindi mahirap mag-imbestiga. Logically speaking, dapat makuha natin ang sagot ngayon. Nang makita ito, muling nagsalita si General Zhao. Oo, nang makita ito, tumango rin si Xingju bilang tugon.
Gayunpaman, pagkatapos, ilang beses pa ring maingat na hinanap ni Xingju ang mansyon ni Lord Li. Ito ay dahil alam ni Xingju na tiyak na hindi ganoon kadali ang kasong ito. Kung sapat na ang isang simpleng pagsisiyasat sa mga galaw at itinerary ng mga opisyal mula sa dinastiya upang mahanap ang mamamatay tao na nakagawa ng ganitong karumaldumal na krimen, kung gayon ang paglutas sa kaso ay magiging napakasimple. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit walang magawa si Xingju ay pagkatapos na maghanap ng kalahating araw, wala pa rin siyang mahanap na kahit isang palatandaan. Sa oras na ito, sa wakas ay nakatanggap si General Zhao ng isang balita. Ito ang itineraryo ng mga opisyal na dumating kamakailan sa dinastiya. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit walang magawa si Xingju at ang iba pa ay nagkataon na maliban kay Lord Li na nagbabakasyon sa bahay, wala ni isa sa mga opisyal ng War God level ng dinastiya ang umalis sa kanilang mga pwesto. Sa madaling salita, halos zero ang posibilidad ng mga opisyal sa loob ng dinastiya na mamamatay tao. Mukhang pupunta lang ako at makita ang mga labi ng mga angkan ng Li residence. Matapos malaman ang sitwasyong ito, walang magawa si Xingju. Puno ng disappointment ang mukha niya. Di nagtagal, sa pangunguna ng mahistrado ng county, nagtungo sila sa opisina ng county ng Sun City. Ito ay dahil ang mga labi ng Li residence ay nakaimbak lahat sa opisina ng county. Ang dahilan kung bakit gusto nilang suriin ang mga labi ay dahil gusto ni Xingju at ng iba pa na makahanap ng ilang mga pahiwatig dito. Dahil kahit na ito ay isang espiritual na sandata o isang martial skill, lahat sila ay may mga espesyal na epekto at nagiiwan ng mga espesyal na bakas sa bangkay. Kadalasan ito ang pinakamahusay na paraan upang mahanap ang pumatay. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ng mga bangkay, naramdaman ni Xingju at ng iba pa ang kanilang mga balahibo na tumayo. Ito ay dahil natuklasan nila na ang libu-libong mga bangkay sa Li residence ay may parehong katangian. Iyon ay, ang pinagmulan ng kaluluwa ay sinakal pagkatapos maubos ang linya ng dugo. Sa madaling salita, bago sila namatay, sinipsip ang kanilang dugo noong sila ay nabubuhay pa. Matapos masipsip ang kanilang dugo, ang kanilang pinagmulan ng kaluluwa ay binigti. Ang malupit na pamamaraan. Dapat mahuli ang mamamatay tao na ito. Pagkatapos maglakad palabas ng underground tunnel kung saan nakaimbak ang mga bangkay ng mga angkan ng Li residence, napuno ng galit ang mukha ni Xingju. Dahil sinipsip ang kanilang dugo noong sila ay nabubuhay pa, maiisip kung gaano kasakit ang dinanas ng mga angkan ng Li residence bago sila namatay. May malalakas at mahihinang miyembro ng Li residence, matanda at bata, ngunit lahat sila ay namatay sa ganoong paraan. Makikita kung gaano kalupit ang pumatay. General Zhao, sa iyong palagay, ano ang dapat nating gawin ngayon? Biglang tumingin si Xingju kay General Zhao sa tabi niya para humingi ng tulong. Hanggang ngayon, wala pa silang nakitang pahiwatig. Sa makatuwid, sa sandaling ito, maaari lamang humingi ng tulong si Xingju mula sa ekspertong ito na mahusay sa paglutas ng mga kaso. Upang maging tapat sa iyo, isang malupit na paraan ng paggawa ng isang krimen nang walang iniiwan na anumang bakas, ito talaga ang pinakamalupit at pinakamahirap na kaso na nakita ko sa buhay ko. Wala rin akong ideya kung ano ang gagawin. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay sa sandaling ito, maging si General Zhao, na pinakamagaling sa paglutas ng mga kaso sa Starfall Dynasty, ay walang magawa at hindi alam kung ano ang gagawin. Kalokohan, hahayaan ba talaga nating makatakas itong walang pusong mamamatay tao? Nang makita ito, hindi napigilan ni Xingju ang mahigpit na pagkayam ng kanyang mga kamao. Puno ng hindi pagnanais ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, isinasantabi ang katotohanang hindi niya malulutas ang kasong ito, siya ay parurusahan ng marshal at ang emperor ay mawawalan ng mukha. Ang pinakamahalaga, kapag nakatagpo siya ng ganoong kalupit na bagay, kahit na wala itong kinalaman sa kanya, hindi ito papansinin ni Xingju. My lord, may mga clue talaga. Hindi ko lang alam kung makakatulong sila sa kasong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang matandang guro ng Shacheng County na matagal ng tahimik ay biglang nagsalita. Anong clue? Sabihin mo. Pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, halos sabay na nagtanong sina Xingju at General Zhao. Noong inilipat namin ang mga bangkay sa Li residence, nakakita kami ng isang batang babae sa likod na hardin ng Li residence. Noong oras na iyon, ang batang babae ay walang malay sa magulong hardin sa likod, ngunit walang mga sugat sa kanyang katawan. Higit sa lahat, ang batang babae ay wala sa listahan ng mga pangalan ng Li residence. Nang marinig ang tanong ni Xingju, dahan-dahang nagpaliwanag ang mahistrado ng county sa mahinang boses. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 475, babaeng maladugo ang mga balintataw. Nang marinig ang mga salita ng mahistrado, nababalisa si Xingju. Nang makita kung gaano kabalisa sina Xingju at General Zhao, ang mahistrado ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Nagmamadali niyang dinala si Xingju sa bilangguan ng opisina ng county. Kung ikukumpara sa bilangguan ng Chanji Battalion, ang bilangguan ng opisina ng county ay napakasimple. Ang mga pader ay simple, ang hangganan ay simple, at ang depensa ay napakaluwag din. Siyempre, para sa mga bilanggo na nakakulong dito, maaaring sapat na ito. Napakaliit ng bilangguan ng opisina ng county. Matapos makapasok si Xingju at ang iba pa, mabilis silang naglakad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng bilangguan.
Sa likod ng simpleng hangganang bakal na pinto sa harapan nila ay ang pinakaligtas na silid sa bilangguan. Dahil sa kulungang ito, maliban sa selda ng bilangguan na ito na may airtight boundary na pintong bakal, ang ibang mga silid ay may mga rehas lang na bakal. Ang ganitong uri ng selda ng bilangguan ay mas maginhawa para sa mga mananakbo ng yaman upang maghatid ng pagkain sa mga bilanggo at obserbahan sila. Siyempre, ang ganitong uri ng pinto ang may pinakamasamang depensa. Pagkaraang bumukas ang nag-iisang pintong bakal ng spirit formation sa selda ng kulungan, natulala si Shing Execution sa eksenang nasa harapan niya. Nagtatakang natuklasan niya na may isang binibini sa kasaganaan ng kanyang kabataan na nakatali ng makakapal na tanikala ng bakal sa selda. Sa sandaling ito, natatakpan na ng mahabang buhok ng dalaga ang kanyang mukha, at ang kanyang maselang katawan ay natatakpan ng maraming dugong sugat. Kung titingnan ng mahabang letigo na inilagay sa selda, masasabi na ang mga sugat na ito ay dulot ng mga bailiff dito. Ilang ikan-away ni Xingju ang kanyang braso, at ang kanyang malakas na palad ay malakas na sinampalang mabhilog na mukha ng mahistrado ng county. Pagkatapos ng sampal, ang mahistrado ng county ay umikot ng 3 beses sa lugar, at pagkatapos ay natulala na nakaupo sa lupa. Sa sandaling ito, nakakakita na siya ng mga bituin, at nakalimutan pa niya ang sakit sa kanyang mukha. Paano mo nagawang saktan ng isang batang babae? Ibaba mo siya agad. Matapos bigyan ng malakas na sampal ang mahistrado ng county, sinigawan ni Xingju ang mga tumatakbong yaman sa selda ng bilangguan. Hindi lang malakas ang boses niya, napuno din ito ng galit ni Xingju, dahilan para manginig ang lahat ng tumatakbong yaman. Oo, oo, oo. Nang makita ito, ang mga mananakbo ng yaman, na labis na natakot na ang kanilang mga bibig ay malabo, ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Dali-dali nilang ginamit ang nanginginig nilang mga kamay para pakawalan ang mga tanikala sa dalaga. Sa sandaling ito, marahil dahil nahawakan ng mga yaman runner ang kanyang mga sugat, ang dalaga ay biglang nagpakawalan ng mahinang iyak. Scram! Nang makita ito, tinaladkad ni Xingju ang clumsy yaman runner sa gilid, at personal na kinalas ang mga tanikala sa batang babae. Matapos tanggalin ang mga tanikala sa batang babae, dinala siya ni Xingju sa kama kung saan nagpapahinga ang mga yaman runner, at kumuha ng mababang grade heaven pill para gamutin ang kanyang mga sugat. Nang makita ng lahat ang mababang antas ng heaven pill sa kamay ni Xingju, maging si General Zhao ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Napakahalaga ng tabletang ito kahit sa Chanji Battalion, ngunit hindi nagatubili si Xingju na ibigay ito sa isang taong hindi niya kilala. Ito ay medyo mapagbigay. At least, hindi nila gagawin ito kung sila ang nasa kalagayan ni Xingju. Ito. Ngunit habang inalis ni Xingju ang mahabang buhok ng batang babae na nakatakip sa kanyang mukha, ang ekspresyon ni Xingju ay agad na nanigas. Ito ay dahil sa laking gulat niya nang makitang natatakpan ng kung ano-anong peklat ang mukha ng dalaga. May mga paso, letigo, at saksak. Ang mga peklat na ito ay nagpatong-patong sa isa't isa, ganap na sinisira ang hitsura ng batang babae. Hindi siya makilala, at maging ang kanyang mga tampok sa mukha ay hindi malinaw na nakikita. Gayunpaman, ang mga peklat na ito ay hindi sanhi ng mga runner ng yaman, dahil sila ay mga peklat na naipon sa mga nakaraang taon. Matapos tingnang mabuti, natuklasan ni Xingju na hindi lamang ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang katawan ay natatakpan din ng hindi mabilang na mga galos. Kaya lang ang mga lumang peklat na ito ay natatakpan ng mga dagwang sugat ng letigo. Itong batang babae, ano ba talaga ang pinagdaanan niya? Sa sandaling ito, labis na nabigla si Xingju sa mga galos sa mukha ng batang babae. Hindi niya maisip kung paano natitiis ng isang batang babae na kasing edad ni Prinsesa Zinzin ang ganoong sakit. Higit sa lahat, mayroon lamang siyang lakas ng isang battle saint. Buzz. Biglang inilagay ni Xingju ang Heaven Grade Pill sa kanyang kamay pabalik sa Soul Devouring Order. Sinamahan ng mahinang kislap ng liwanag mula sa Soul Devouring Order, isang high-grade Heaven Pill ang aktwal na lumitaw sa kamay ni Xingju. Habang lumalakas ang lakas ng isang tao, hihina ang epekto ng tableta. Noong nasa martial god level si Xingju, maaaring buhayin siya ng isang earth grade. Gayunpaman, ang isang heaven grade na tableta ay makakatulong lamang sa batang babae na makabawi ng mas mabilis, ngunit napakahirap alisin ang mga naipon na peklat. Gayunpaman, kayang gawin ito ng high grade heaven grade pill sa kamay ni Xingju. Sa ilang kadahilanan, nang makita ni Xingju ang batang babae sa unang pagkakataon, natitiyak niyang hindi ito masamang tao. Bagamat isang dosina lang ang mayroon si Xingju nitong high-grade heaven-grade na tableta, handa si Xingju na mawala ang isa para sa batang babae na ito, dahil ito ay si Xingju. Ang bilis ng palitan ni Xingju ng tableta ay napakabilis na kahit si General Zhao ay hindi napansin ang kanyang mga kilos. Siyempre, si General Zhao ay labis ding naantig sa mga galos sa mukha ng dalaga, kaya hindi niya masyadong pinapansin ang maliliit na galaw ng mga kamay ni Xingju. Buzz. Nang ipasok ni Xingju ang tableta sa katawan ng batang babae na may banayad na aura at piniino ito para sa kanya, nagsimulang lumiwanag ang katawan ng batang babae na may nakasisilaw na lilang liwanag. Ang lilang liwanag na ito ay nagsimulang punan ang buong bilangguan, at napakaliwanag nito kaya hindi nabuksan ng lahat ang kanilang mga mata. Buzz. Gayunpaman, sa napakabilis, ang lilang liwanag ay nagsimulang mag-condense muli.
Sa huli, ito ay talagang namuo at naging malakristal na katawan ng liwanag na tumatakip sa ibabaw ng katawan ng dalaga. Nang mawala ang malakristal na katawan ng liwanag, lahat ay natigilan sa eksenang nasa harapan nila. Ito ay dahil sa laking gulat nila nang makitang wala ni isang galos ang makikita sa dalaga na dati ay natatakpan ng mga galos. Ang kanyang balat ay kasing linaw ng jade at kasing puti ng nyebe. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang magandang mukha. Bagamat hindi ito masasabing isang namumukod tanging kagandahan, nagbigay ito sa iba ng sobrang komportableng pakiramdam. Kung ang isa ay kailangan gumamit ng isang salita upang ilarawan ang kanyang mukha, ito ay magiging dalisay, inosente, at malinis tulad ng isang piraso ng puting papel. My God, ang Pildoris na ito ay masyadong mahiwaga. Talagang may napakahimala itong epekto sa isang battle saint. Sa pagtingin sa batang babae sa kanyang harapan, maging ang karanasan at kaalamang si General Zhao ay hindi maiwasang mabigla. Sa sandaling ito, naghinala siya na mali niyang hinuhusgahan ng tableta sa kamay ni Xingju. Ito ay dahil ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na kahit na ito ay isang heaven grade na tableta, kung ito ay isang mababang grade na tableta, tiyak na hindi ito magkakaroon ng gayong mahimalang epekto. Siyempre, hindi naman sa nagkamali siya ng paghusga. Palihim na pinalitan ni Xingju ang tableta nang hindi niya pinapansin. Ha! Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig ang mananipis na pilak mata ng dalaga. Pagkatapos, sa ilalim ng mahigpit na nakakulong na mga titig ng lahat, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng isang pares ng Kat-Anji tanging mga mata. Gayunpaman, nang makita ng lahat ang kanyang mga mata, kabilang si Xingju, lahat sila ay nagulat dahil natuklasan nila na ang mga mata ng batang babae ay talagang pula sa dugo. Ah! Huwag mo akong saktan, nakikiusap ako, huwag mo akong saktan, wala akong alam, wala akong alam. Gayunpaman, nang mabigla ang lahat sa pulang dugo ng mga mata ng dalaga, bigla na lang ikinukot ng dalaga ang kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang hawakan ang kanyang ulo habang nanginginig na hindi mapigilan. Wala siyang ibang gustong itago sa ilalim ng kama. Tingnan mo ang ginawa mo. Nang makita ang takot na ekspresyon ng dalaga, lumingon si Xingju at malakas na pinagalitan ang mga bailiff sa likod niya pati na rin ang mahistrado ng county na nakatalikod lang. Lord, ito ay talagang hindi namin kasalanan. Ganito na siya noong una namin siyang makita. Hindi kami ang nakatama sa kanya. Noon, patuloy siyang nagmamakaawa sa iyo, huwag mo akong saktan, mangyaring huwag mo akong saktan. Nang makitang muling nagalit si Xingju, ang mahistrado ng county at ang mga bailiff ay lumuhad sa lupa at sumigaw sa karaingan. Matapos marinig ang mga salita ng mga constable, nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Pagkatapos ay tumingin siya sa nakakulot na batang babae na may simpatiya. Nai-imagine niya na bago siya dinala rito, tiyak na nasa mas kalunos-lunos na kalagayan ang dalaga. Tiyak na sobrang sakit ang nararamdaman niya kaya hinihiling na sana niyang mamatay na siya. Labas. Gayunpaman, pagkatapos noon, malakas pa ring pinagalitan ni Xingju ang mga bailiff dahil kahit alam nila na lubhang kalunos-lunos ang karanasan ng dalaga, gusto pa rin nilang patayin ito. Makikita na ang kanilang konsensya ay kinain ng mga aso. Kung hindi sila opisyal ng dinastiya, binugbog na sila ni Xingju hanggang sa sila ay kalahating baldado. Lord Xingju, ang babaeng ito ay tiyak na nagdusa ng matinding pagkabigla at ang kanyang pag-iisip ay hindi na normal, tama ba? Hulaan ni Lei Xing, na kanina pa nakatingin sa gilid. Hindi, pagkatapos inumin ang aking tableta, kahit nasugatan ang isip niya, makaka-recover pa rin siya. Ngayon, kailangan lang niyang alisin ang psikolohikal na hadlang at kailangan ng psikolohikal na paggamot. Umalis na kayong lahat, samahan ko siyang mag-isa. Kinaweyan ni Xingju ang kanyang kamay kay Lei Xing at sa iba pa, na nagpapahiwatig na umalis muna sila. Lord Xingju, kakaiba ang pulang dugo ng batang babae na ito. Kung mananatili kang mag-isa, natatakot ako. Nang makitang gusto ni Xingju na umalis sila, bahagyang nag-alala si General Zhao. Gaano man ka-innocent ang mukha ng dalaga, ang kanyang mga mata na pula sa dugo ay masyadong kakaiba at hindi mapalagay ang mga tao. Huwag kang mag-alala, General Zhao. Kung siya ay talagang nakakatakot, hindi siya nasa ganoong kalagayan. Sa pagharap sa pag-aalala ni General Zhao, mahinang ngumiti si Xingju, na nagpapahiwatig na hindi na kailangang mag-alala. Sige. Nang makitang pinilit ni Xingju na manatiling mag-isa, hindi na nagsalita pa si General Zhao. Sa halip, muli niyang tiningnan ang nanginginig na dalagita, na nakayuko sa kama, at tumalikod para umalis. Teka, nang si Lei Xing at ang iba pa ay lumabas ng kulungan at isasara na sana ang metal na pinto, biglang sinabi ni Xingju. Teka. Mamaya, hilingin sa mahistrado ng county na may ulo ng aso na magpadala ng mas masasarap na pagkain. Oo, gumawa pa ng mga dessert. Gayunpaman, nang maisip ng lahat na may mahalagang sasabihin si Xingju, sinabi ni Xingju sa lahat na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumalikod siya at ibinaon ang kanyang magiliw na tingin sa dalagang may pulang dugo ang mga mata.